Hi guys! It's me once again, Christine, and welcome back to my channel! Magandang araw mga kaibigan! Ako nga pala si Tin at narito tayo ngayon sa kakaibang karanasan sa Mount Puro Nature Reserve. Isa itong lugar na puno ng kagandahan at kalikasan na talaga namang dapat nating ipagmalaki. Tara na, samahan niyo ako sa aking paglalakbay na ito. At ito na nga, nandito na kami sa reception para ibigay ang aming information about sa booking namin ng mga nakaraang araw. Shoutout nga pala sa bait na staff ng Mount Puro. Sa ating pagbisita dito sa Mount Puro Nature Reserve, mahalaga na tayo ay maipaliwanag sa mga patakaran at mga aktibidad na maaari nating gawin dito. Ito ay hindi lamang para sa ating kaligtasan, kundi pati na rin para sa pagpapahalaga at pangangalaga sa kalikasan. First of all, ating unahin ang kaligtasan. Mahalaga na tayo ay maging alisto at sumunod sa mga safety guidelines na ipinapatupad dito sa pasyalang ito. Siguraduhin makinig at sundin ang mga tagubilin ng mga staff at mga guro dito sa Mount Puro Nature Reserve. Pangalawa, layunin din natin manatilihin ang kalikasan at kaayusan ng ating kapaligiran. Ito ay isang eco-friendly na lugar kaya't mahalaga na tayo ay magtulungan sa pagtatapon ng basura sa tamang lugar at pangalagaan ang mga kalikasan na yaman na ating natatangi. Overnight stay package nga pala yung in-avail namin mula 3,500 kada tao at kasama rin sa package ang isang gabi at 2 araw na paglagi dito sa Mount Puro Nature Reserve, paggamit sa mga pasilidad ng resort kagaya ng pools, sport facilities, guided nature walk, merienda sa hapon, environmental activities, at iba pa. Tara na't silipin natin ang aming kwarto para sa overnight stay. Ang bawat kwarto ay handa na upang magbigay sa inyo ng kaginhawahan at kagandahan habang kayo ay nagpapahinga mula sa araw-araw na gulo ng lungsod. At pagpasok mo naman dito sa CR, ang ganda, malinis at mabango. Modern kubo talaga. At dito sa kabila ay ang paliguan, may hot water at meron ding shower. Napaka-convenient dahil nga may sariling CR ang inyong kubo. Ito lang naman ang ilan sa kanilang kwarto para sa mga nag-overnight stay dito sa Mount Puro Nature Reserve. Wala rin ako masabi, napakalambot ng kama. Sarap na lang humiga. Halika't lumabas muna tayo. Pupunta naman tayo ngayon sa kanilang kitchen. Ito nga pala yung labas ng aming room. Napakaganda, hindi ba? At isa pa, ang sarap din pakinggan ng huli ng mga ibon. Tara at mag-explore naman tayo ngayon. At hindi pa nga masyadong nakakalian, nakita ko na itong duyan. Umupo naman ako agad dahil parang ang sarap-sarap dito matulog. Parang after mo magtanghalian, ang sarap dito mag-siesta. Sobrang relaxing. Bagay na bagay talaga sa mga nagtatanggal ng stress. At ito na nga, narito na tayo sa ating destinasyon, sa kitchen ng Mount Puro. Tara, pumasok mo tayo dito sa loob. Pagbukas mo pa lang, maaamoy mo na yung niluluto nila. At isa pa, malinis, maganda ang paligid. Meron din sila dito sa small bar. Siguro maganda rin pag gabi, umorder ka ng beer. At ito na nga, table for 2 please. At habang hinihintay ko ang aming merienda, ay tinitingnan ko ang mga disenyo dito sa loob ng restaurant. Napakamalikhain talaga ng gumawa nito. Ito nga pala yung kasama sa package namin. Merienda namin ay halo-halo at chips yata to. Hindi ko na maalala, matagal na kasi. Pagkatapos namin kumain ay pabalik na uli kami sa aming room. At eto na nga, nag-change costume na ang lolo mo. Excited yan mag-swimming. Habang papunta ka sa lugar ng swimming pool ay madadaanan mo itong parang clubhouse nila. Dito siguro ginaganap ang malalaking event like a wedding, binyag, birthday, at iba pa. Bukod sa pagpapahinga at pagpapakalma, marami rin tayong pwedeng gawin dito sa Mount Puro Nature Reserve. Mula sa hiking, swimming, hanggang sa mga buildings activities, siguradong mayroong pasok sa ating kanya-kanyang interes, kagaya ko, swimming. Feeling ko lang kasi ako si Jezebel. Pinili ko maligo talaga dito sa hapon para hindi ako umitim kasi wala na nga masyadong araw. At pagkatapos nga namin mag-swimming, ay bumalik na kami sa aming room para magpahinga. So yun na nga guys, magdi-dinner na kami, dinawag na kami ng staff at sabi niya nakahanda na raw ang aming dinner. Wala akong idea, akala ko sa kitchen yung pala, nag-set up sila dito sa isang parang pavilion. O diba ang sweet? Dinner with candlelights sa may pavilion. Sobrang natutuwa kami kasi hindi naman in-expect na ganito pala yung kanilang pa-dinner. Kaya nga, in-enjoy ko yung moment. At take note guys, marami yung pagkain.
Talagang mabubusog ka, sulit yung binayaran mo. Siyempre, hindi lang yan, meron ding bonfire. Pwede kayong tumambay magbabarkada, magkwentuhan, magkantahan. Mula dito ay tanaw kung saan kami kumain. Ang sweet talaga, gusto kong bumalik dito. Siyempre, habang nagbo-bonfire, pwede rin kayong mag-pika-pika. May chocolate, may marshmallow, may graham, at higit sa lahat, hindi mawawala ang hotdog. Kaya eto na nga, inumpisahan ko ng mag-ihaw. Kainit. Wow, parang naalala ko yung pagkabata ko. Gantong-ganto kami pag naglalaro sa apoy. Pero grabe, nag-i-enjoy ako. Yun lang, sobrang lakas ng apoy, nasunog ang aking hotdog. Dito, medyo nahilo kasi hindi ko nakaya, sobra yung init. So, ito ang ginawa ko, umupo muna ako. Sa sobrang init, hindi ako makalapit. Kasi talagang hindi matatagalan yung init, grabe. Ito nga pala ang view sa gabi kapag nasa labas ka. Maliwanag dito. May mga ilaw rin naman, pero dun sa dinadaanan namin, wala. Kaya pag pupunta kayo dito, mag-ready rin kayo ng flashlight. Ay nako, kailangan na matulog. May lakad pa kami bukas. Ito na yung hotdog ng sunog. May hiking pa kami bukas. Eto na nga, 4 o'clock pa lang ay nagising na ako. Pakaaga. Inaantok pa ako dyan, ha? Pero syempre dahil mag-hiking tayo sa bundok, kailangan natin bumaba na maaga. Baka tayo ay maiwan. Nga pala ng mosquito repellent kasi medyo malamok. At kagaya nga na nasabi ko guys, kailangan magdala ng flashlight kasi madilim dito sa part na to. Medyo nakakatakot kasi medyo malayo lang kami ng konti dun sa reception. Pero safe naman, ingatan mo lang na madapa kasi may hagdanan dito. At eto na nga, medyo natatanaw ko na yung reception kaya medyo lumiliwanag na ng konti at flashlight lang ng cellphone ko yung gamit ko dyan. At ayun, malapit na nga tayo doon sa reception. Dito kasi yung meeting point ng mga mag-hike. Siyempre, for safety, kailangan natin ng stick. Kasi nga, di ba, medyo paakyat yung bundok, so kailangan natin ng alalay. Habang nag-aantay ako ng mga kasama natin, ay naamiss ako dito sa upuan na ito. Napakaliit. Set siya na table and chairs. Ayan na nga, at unti-unti na kami nakukumpleto, nagdadatingan na sila. Siyempre guys, bago ka umakyat or mag-hiking, kailangan may briefing muna para na rin sa safety natin. At dahil medyo steep at malayo na yung lalakarin natin or akyatin, kailangan natin mag-stretching. Kumbaga, ito yung warm up sa ating mga muscle para hindi tayo mabigla at sumakit ang katawan. Ito na nga at nag-uumpisa na kami umakyat. Sana makayanan ko. Kasi sabi nila medyo steep daw. Mga 2 or 3 hours namin to inakyat. At eto na nga, paliwanag na. Makikita natin unti-unti ang ganda dito sa Mount Puro. Pagkatapos ng mahabang paglalakad ay narating na rin namin dito kay Virgin Mary. Ito yung unang stop namin paakyat sa bundok. Kinakausap ng mga guide yung mga tao kung gusto pa nilang i-pursue yung pag-akyat ng bundok. Pwede namang hindi na. Lalo na sa mga senior. Kasi kung ako nga napagod sila pa. Yung iba kasi bukod sa senior ay may kasama pa silang mga bata. Pero syempre dahil makulit tayo at gusto marating ang tuktok, pinagpatuloy ka na rin. Bakit naman ako titigil? Kaya ko pa naman. Merong ibang nagpatuloy kagaya namin at meron na rin ibang bumaba. Pero mga ka-network, in fairness ha, pagod na ako dyan. Ang sakit na ng mga tuhod ko at mga laman ko sa binti. Pero at the same time, nag-i-enjoy naman ako kasi nakikita ko yung mga puno. Sana magtanim pa sila ng maraming puno. Kasi sa panahon ngayon, masyado nang umiinit. Lalo na sa may bandang ibaba ng Rizal. Mga ka-network, kahit mahirap, huwag niyong palalampasin na makaakyat dito. Sayang naman kung hindi niyo mararating ang Malvar's Peak. Alam niyo ba na kahit anong pagod niyo, basta narating niyo yung tuktok na inaakyat niyo, ay mawawala lahat yan. Lalo na kapag nakita niyo ang magandang tanawin at preskong hangin, sariwang hangin. Grabe, sobrang napagod ako dito. Parang gusto ko na bumaba, pero ayoko talaga mababa. Gusto ko marating yung tuktok. Hinay-hilay lang po tayo sa pag-akyat at huwag magmamadali dahil kapag nagmamadali ka ay mas madali kang mapapagod. Huwag nyo rin palang kakalimutan magdala ng tubig or kaya ng biscuits. Ang maganda rito sa bawat madadaanan mo ay napakaganda ng mga halamang berdeng-berde. Ang sarap huminga.
At sa wakas, konting-konti na lang at nasa tuktok na ako ng Mulber's Peak. Taran! Ang bilis ko, no? At syempre, ano pa nga bang unang gagawin? Magpa-picture. At after niya, magpapahinga muna ako dahil hingal na hingal ako. Pero okay lang naman pag nandito ka sa taas, ang ganda ng mga tanawin, ma-appreciate mo talaga ang nature. At napakasarap huminga. Dahil feel na feel mong malinis ang hangin, kaya wala akong ginawa kundi mag-picture-picture na rin. Minsan lang kasi to, no? Kaya eto, maura-araw na ang lola mo. At eto na nga, after na magpahinga at mga kaganapan dun sa taas, ay pababa na rin kami. Siyempre, magmamadali tayong bumaba para makakain na tayo ng almusal. Kasama yun sa package. Kaya, tara, magmamadali na ako kasi gutom na talaga ako. At ito na nga, nakarating na kami. It's time na para kumain. Pero syempre, huwag niyo kakalimutan yung stub niyo ha, kasi pag hindi niyo nadala, hindi rin kayo makakakain. O di ba para ko ermitanyang gutom. Sa food naman dito, nothing special naman, parang yung pangkaraniwang kinakain lang din natin breakfast sa umaga. Pero ang sarap, lalo na pag nasa kubo ka. At ito na nga yung inihain sa amin, no? After naman namin dito mag-almusal, meron pa kami isang pupuntahan. Pero siguro i-upload ko na lang yun sa part 2. Meron pa kami kasing pupuntahang ilog. So, mga ka-network, hanggang dito na lang muna. Huwag nyo rin kakalimutan magdala ng sunblock. Kasi maglalakad pa tayo sa init, sa ilog. So, paalam muna. Don't forget to like, subscribe, and share. Give me kisses.